May nagsaing, may naghain, kakain na lang. Kakain na lang, hindi pa nila pinagbuti. E bakit sila nagagalit sa akin? Anong gusto nilang gawin ko? Magtengang kawali? Kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, wala dapat silang ipangamba. Bakit ngayon isinusubo natin sa taong bayan ang usapin ng dalawang pamilyang politiko? Eh nasaan ba doon sa usapan ang taong bayan? Eh kung nagbuti-buti sila, itinuloy na lang nila kung ano yung sinimulan ko. Hindi maghahanap ang taong bayan. May nagsaing, may naghain, kakain na lang. Kakain na lang, hindi pa nila pinagbuti. E bakit sila nagagalit sa akin? Tanungin ninyo, ito, real talk. Tanungin ninyo, yung mga lola at lolo nyong may sakit, kung hindi nawala yung allowance nila. Tanungin ninyo, yung mga nanay ninyo, yung mga tatay ninyo, mga lolo at lola ninyo, pupunta lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, kapitbahay, pumunta kayo sa Sampaloc Hospital, need bond paper, wala. Sino may sabi nun? Ako? Karanasan ng tao yun. Kaya naman, huwag naman sana naman, huwag nilang gawin na ang usapan ay mga politiko lang. Ang halalang ito ay pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. Hindi kapakanan ng mga politiko lamang. Ito'y usapin ng katatayuan ng mamamayan sa ngayon at katatayuan ng pamilya at mahal nila sa buhay sa mga darating na panahon. Hindi politika lamang. Ang mga politiko, pagkapos ng halalan, bati-bati na. Kaya sabi ko, bakit naman ganoon? Pero nandyan na yan. Nandyan na yan. Ay, ipapasatao ko na yan kung ano ang inyong magiging husga. Ngayon, hindi pa ba ako bayad sa utang na loob? Susuklian ko pa rin kung hindi man. Pero, for the meantime, tao muna ang lingunin namin lahat. Nagtataka lang ako, noong October 9, siningil ako, hindi kumagat sa tao. Noong Nobyembre, noong Disyembre, Pebrero, Enero, 4 na buwan, pinupulutanan nila ako. Ako ang almusal nila sa umaga. Ako ang tanghalian. Ako ang hapunan. Buti na lang, kahit sinisiraan nila ako, basta nabigyan kayo ng 1,000, masaya na ako. May 5 kilong bigas pa yun. Hindi nila ako matutulongis, Batang Maynila to guys.
alam ko naman, matalino ang mga taga Maynila. Ako, payo ko sa inyo, kapag kaya rin ito, uwi na, hindi ba? O, mag-abang-abang lang kayo. Sayang ang porn. Ang dami na ngayon. Tanungin niyo si Congressman Marcoleta. Ha? May AX. May tupad. Meron pa ba ngayon? Ewan ko, pag mag-aalalan, usong-uso yung akap-akap. Ako na, sa akin naman galing. Sa akin naman galing. Mahirap kasi ang buhay eh. Hindi ko naman masisisi ang mga kababayan natin. Mahirap talaga ang buhay. Pag nagbigay ng porn, pila pa nyo. Sayang din. Laman tiyan din niya. Pero huwag kayo papayag. Pag ang 3,000 naging 2,000, bukol yun. Yung 7,000 naging 5,000. Nako! Pero, tanggapin nyo. Bakit? Tama si Marcoleta. Pera nyo naman yan eh. Pera ng tao bayan yan. Pero, patatagin ninyo yung damdamin. Bakit? Huwag tayong masisilaw. Buhay natin ang nakasalalay dito. Unay, tay. Total, araw-araw nila ako sinisiraan. Ako ang almusal, tanghalian, at hapunan. Tapos yung isa naman dyan, ginawa pa akong pulutan sa inuman. Ako naman, ito naman, pakisuyo ko. Huwag kayong magsasalita ng masakit laban sa kanila. Kaya nyo yun, huwag kayong sasali sa away ng mga politiko. Maniwala kayo. Huwag kayong gagawa ng kaaway sa kapitbahay para lang sa isang politiko. Dahil pagtapos ng eleksyon, malamang sa hindi ka naman kilala, ano, politiko. Pero yung kapitbahay mo, aabangan ka sa kanto. Tama ba eh? Away nila, damay kayo. Sa magkano? J.O.? Why? Ayaw kong magtanim ng hinagpis at galit sa bawat kapwa Manileño. Because at the end of the day, tayo rin na magkikita sa finals. Tama ba? Oh. Sira na sira. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Dahil kung ikay may nagawa, meron kang kwento. Eh wala kang kwento, wala kang kwenta. Tama ba rin? Oh, sabi nila, si Yorme! Ako nang gagalayin, nakita ko yun eh. Si Yorme, maraming iniwang utang. Si Yorme, maraming binenta. Narinig niyo yun? Narinig ko rin yun eh. Oh, ito na. Basta ako laging tapat sa inyo. Kahit tubaran pa nila ako. Ay! Parang gusto nyo na nakita yung poster ko na kagano'n. O, sige. Sa lahat ng inaakusahan, ako yung umaamin. Totoong nangutang ako. Totoong nagbenta ako ng ari-ariya ng lungsod. Bakit? Yun naman hindi nila sinabi. Tingnan ninyo. Ito, real talk. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak. O
Sige, ganito. Taas ang kamay ng mga magulang dito. Ayan. Sasagot kayo, ha? Pag hindi kayo sigurado sa sagot, huwag na kayo sumagot. Pero real talk lang tayo. Nay, tay, kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo ng paraan? We. Talaga? Gagawin niyo ang lahat? Itatawid niyo ang pamilya niyo? Iraraos niyo ang pamilya niyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo akong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa aking reklamo na yung sinundan kong mayor, walang iniwang pera. Wala! Anong ginawa ko? Nagtrabaho agad. Niraos ko Maynila, nilinis ko Maynila, kinalawit ko yung mga tulongges na nagkakalat sa Maynila, pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, umaangat na tayo, boom! Pandemya. Tama ba? Pandemya, winasak ang ekonomiya, walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Tama ba rin? Gusto nila ng kwento, ang kwento ko may kwenta.